Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Ang first week ng Oktubre ay idineklarang National Newborn Screening Awareness Week. Ang newborn screening ay isang blood test na ginagawa sa mga sanggol para malaman ang posibleng mga health issues or risks na posibleng tumama sa mga newborns. Ano ba ang newborn screening at bakit ito mahalaga para sa mga kapakanan ng mga sanggol? Pakinggan po natin ang ating guest expert, si Dr. Aileen Garcia Reyes, Medical Director ng Christ the Savior General Hospital Incorporated at Hospital Administrator ng The Paramount Medical Center. Magandang araw po, Dr. Aileen. Magandang araw po sa inyo at magandang araw din naman po sa mga taga-nood at nakikinig. Po, Doc, siguro sisimulan ko na pong ating kwentuhan ngayong hapon na to, ngayong araw na ito. Doc, bakit nga po mahalaga ang newborn screening sa ating mga sanggol at ano po ba ang goal ng screening sa mga bagong panganak na sanggol? Ang newborn screening ay mahalaga. Ito ay nagawa, ito ay yung tinatawag na Republic Act 9288. So ito ay nasimulan para mas malaman natin kung ano yung mga problema ng mga sanggol. Madami kasi na sanggol natin ang normal ang itsura paglabas, pero meron pala silang sakit na pwedeng hindi pumangit or pwedeng hindi makamatay basta't maaga mong malalaman. So ito yung dahilan bakit nagawa na itong newborn screening program. Meron po ba tayo madidiscover ng mga health conditions or anticipated na health na related na sakit ng mga bata na maaari nating i-manage this early at ma-prevent po na maging grabe? Ganun po. Yes po. Yung una kasi newborn screen, 5 lang yung test. So yung 5 test na yon, yung congenital hypothyroidism, congenital hyperplasia, G6PD, phenylketonuria, lahat kasi yan ay pwede mong maiwasan. Sila kasi yung mga sakit na lalaki sila pero hindi normal. Tatanda sila. Kumbaga, madidetect mo agad siya ng maaga. So yung iba magagamot mo pero silang tinatawag na parang supplement. At meron naman iba na maiiwasan mo sa pagkain lang. Parang dapat nga po, Doc, ay very early po in our life natin makita itong mga ganitong conditions. Sa mga ating nakikinig at nanonood, baka po pwede nating ma-share, lalo na po yung mga bagong panganak. Newborn screening po ang tawag dito. So bakit po, ano po ba yung timeline po ng newborn screening? Pag sinabing newborn screening, kapag kapanganak, ilang oras or araw or buwan po dapat sila ni-screen? Okay. Pagkaanak ng bata, kung sila ay kumpleto sa buwan, or di kaya maganda yung timbang, after 24 hours, dapat tinitest na siya. Halimbawa naman, yung bata ay maliit ang timbang, o di kaya ay meron po tayong target na timbang, usually po ay 2.5. Kung ang bata po ay nasa bababa sa 2.5, yan po inyong newborn screen on the second day of life or after po ng 24 oras at ina-advise pong uulitin pagkatapos ng 1 buwan. Meron din naman po na isa na pag mababa pa ang atin po kasi mga sanggol para matawag natin kompleto sa buwan is 37 weeks. Yun po naman, kung mababa ka sa 37 weeks, kukuhanan pa rin po iyan ng test at after 1 month po pinapabalik din po sa ospital. Pwede nyo pong tanong, Doktora, ang akin pong sanggol kasi ay nagagamot, naka-ICU, naka-NICU, o di kaya po yung mga napapanak sa lying-in ay may nakaturok po sa kamay. Yun po ay pwede rin pong newborn screen, wala po yung magiging problem sa magiging result. Ang tanong lang po, bakit po dapat maaga? Meron po kasing sakit na kailangang makita mo agad. Lahat po kasi na sakit. Pag positibo, hindi kasi di ka po pag nanganganak tayo, balik po kayo after 1 month. Hindi po kasi siya yun pong result kasi 7 days pag nadala sa newborn screening center sa Maynila
or meron na po kasi iba tayong testing center sa different regions, iba't ibang rehiyon, yan po within 7 days magagawa. Ang nagiging problem kaya po binibigyan tayo ng palugit ay yung pagdadala ng resulta, pagpapadala ng resulta, pero ang pagpapadala po ng resulta ay yung sa courier na, yung mga naririnig natin na mabilisang padala. Ang nagiging problem lang po yung pagdadala papunta ng center. Kaya po kalimitan binibigyan kayo ng 1 month para bumalik ng ospital. Pero tandaan po natin, ang lahat po nagiging problema, yan po ay pagka-test, wala pong 24 oras, yan po ay tumatawag na po sila para paalam na may problema po yung bata. Ganun po siya kahalaga. Ang mga nanay po, kahit po kayo nanganganak sa bahay, hindi po natin maiwasang may mga anak sa bahay. Lahat po na ating sangay ng gobyerno, rural health center, mga pang-ospital na distrito, mga private at government hospital, ino-offer po ito. At Doc, ay nabanggit niyo po yung patungkol po doon sa resulta na mayroong sakit or yung pong nag-positive po. Sabi niyo po sa mga nauna nga, 5 test yun po. Ano po ba yung kahulugan nito kapag sinabing positive po ang isang, o kung negative po, ang newborn screening? Ang dati po ay 5, pero ngayon po kasi 28 na po yung ating tinetest na sakit. Yung pong iba doon ay madalang po talagang makita dito sa Pilipinas at meron po doon na medyo malimit. Ano po yung kahulugan ng positive at negative? Pag ang nanay po kasi hindi po nila talaga marireceive yung positive negative. Wala pong ganon. Ang marireceive po nila ay pag yung mga G6PD may less than 0.12. Yun po kasi hindi nakasulat ng less than. Yun po ang re-receive nyo po ay araw. Pag negative po, pag sinabi pong normal, negative, wala po, marireceive nyo po yun, nakalagay sa isang mahabang sa papel. Pagkakadami-dami po nun, sunod-sunod. Ang nakalagay po doon, within normal limits. Yun po ay normal. Pag lahat po na nasa kaliwang bahagi ng papel, yun po yung lahat ng sakit na tinetest, sa kaliwang bahagi naman po, ang nakalagay po doon ay within normal limits. Pag lahat po yung within normal limits, yun po ay ibig sabihin negative ang resulta. Okay po yung baby nyo. Pag ang nakalagay naman po doon ay for further test. Halimbawa po, ang sakit po ay yung glucose 6, G6PD. Pag G6PD po ang nakalagay, yun po ay may level na nakalagay with abnormal limits. Sasabihin po kayo po ay kailangan ng tinatawag na confirmatory test. Confirmatory test po, dapat po kasi ay ipapatest. So yes po, ipapatest nyo po. Kalimitan po ay yung pong testing is wala po yung additional bayad. So magpapatest po kayo and then pag may yung pong result, makikita nyo po sa kasi dun sa kanang bahagi ng papel, arrow lang po siya. Pag ang arrow niya po ay mas, ang nakalagay po doon less than, so ibig sabihin po yung normal. Yun po sa G6PD pa lang tayo nag-uusap. Pag ang nakalagay naman pong arrow ay nakabuka, palabas ng numerong 12, yun po ay positive. So kayo po ay pupunta po sa inyong pediatrician para po masabi ano po yung gamot, ano po yung mga pagkain dapat iwasan. For example naman po ay congenital adrenal hyperplasia. Meron pong ganon. Isa po kasi siya sa mga sakit na dapat talagang medyo titingnan mo. Usually po yung ganon sa mga specialista, mga pediatrician, kung ang level po nakita namin ay hindi ganun kataas, nag-a-advise po kami, tinuturoan namin ng mga nanay. Pag sobrang taas po, yun po kailangan po silang pinapadala sa espesyalista. Meron din po, ang hirap po kasi magsabi dahil madami po sila sakit, no? Pero yun po kasi, ang mahalaga, basta po negative. Ang nakalagay po ay wala po negative, nakalagay po within normal limits. Yan po ay pwede po tayong humingi at magpasalamat na walang problem. Pero pag ang nakalagay po ay may mga outside normal limits, yan po yung kailangan po nating magpa-konsulta po muli para po mapabasa natin yung mga resulta. Ako po ay may dadagdag.
Meron po kasing iba na nagtatanong na ang kanilang anak ay 2 buwan na ay hindi pa napapa-newborn screen. Pwede pa rin po yung pa-newborn screen kasi nag-iiba naman po yung level. Depende po yun dun sa days kung kailan yun napatas ang inyong anak. Pero ang pinakamaganda lagi pong time is sa loob po dapat ng 2 araw pagka. So, napaka-interesting po nung ating topic, no, Doc Aye. At salamat po sa pagsasabi sa ating mga nakikinig at nanonood kung gaano ka-importante ang ating newborn screening. Kanina nabanggit niyo po yung ating kung positive or negative ang resulta. Matapos po ang confirmatory test, ano po yung usual na gamutan kapag po nag-positive sa newborn screening test? Halimbawa po, ang babanggitin ko pong sakit ay yung medyo malimit na nakikita dito. Number 1 po yung G6PD. Ang G6PD po ay ito po ay isa sa ang tinatawag po doon parang enzyme, kumbaga para po siyang langis. Siya po ay parang langis para tumulong ang pag-function ng pagbubuo ng ating pulang dugo, yung hemoglobin. Kailangan po siya. So pag siya po ay nag-positive sa G6PD, ibig sabihin po ay mababa yung level niya. Siya po ay mapubuhay po yan. Wala pong problem. Siya po ay makakapasok. Pwede rin po siyang maging senator, congressman. Wala po yung problem. Ano lang po yung magiging mga problem? Mag-iiwas po lang sila sa mga pagkain kalimitang nanggagaling sa buto. Like soya. Ang atin pong toyo, di ba? Soya din siya. So, may mga bagay po, may isa po yung papel na ibibigay sa mga nanay para po maturo kung ano mga dapat iwasan ng pagkain. May mga gamot din po sa sakit, sa certain sakit na hindi mo pwedeng ibigay, which is number 1, pag nagtatae, hindi po pwedeng basta tayo nagbibigay, kundi yung tinatawag lang na Orisol. Hindi po tayo pwedeng bumili sa tinatawag natin over-the-counter. Pag G6PD, yun po yung tinatawag nilang positive. Ang mga G6PD baby po, pag nagkasakit sila, medyo mas maputla. Usually po, yun lang po, simple lang po siya ha. Iiwasan nyo lang po ang pagkain at ang gamot. Mabubuhay po sila ng malaki ang mga pasyente ko po ngayon na G6PD. Ay talaga pong sila po ay okay na okay. Basta't ituturo lang po. Doktor, ano naman po usually yung nangyayari? Halimbawa po, hindi naiwasan itong mga gamot at mga pagkain na ito. Ano naman po yung usual na pwedeng mangyari po sa mga batang may 6PD deficiency? Okay. Ang mga bata po kasi na may G6PD deficiency, diba, ang sabi ko kanina, mas maputla sila kumpara dun sa normal na bata. Ano po yung mga pwedeng maging problem? Pag nagka-simpleng lagnat po, sa simpleng lagnat po kasi sila po ay mas maputla po agad, pero sila po ay makaka-function, makakalaro. Meron po kasing gamot, although yung pong gamot na yun, wala naman dito sa atin, na siya ay talagang bawal. Halimbawa po, binibigay nila. Pwede po kasi silang magdugo yung bata. Pwedeng pong magdugo ang ilong, magdugo sa tiyan, pwedeng tumumi ng dugo. Kasi sila po kasi yung tumutulong sa pagbuo ng ating tinatawag na hemoglobin. Yun po yung mga possible na pwedeng mangyari. Which is, dapat po ay tinuturo po kasi yun sa mga gulang. Sabi ko nga po, ang mga G6PD po na baby, yung pong lista, sabi ko ipapa-photocopy ninyo. Italapat na po sa rep, inilalapat na po sa pinto para po aware na kasi ang mga bata po na G6PD, kung sila po ay natuturuan ng mami, kahit po sila ay lumalaki na, alam din po nila yung bawal sa kanila. May mga magtatanong, pwede dahil yung mga hindi kaya magpasuso, yung magpadede ng bata, yan po. May mga nagtatanong, ano daw po yung mga gatas na pwede? Kasi as much as tayo po ay gusto natin talagang gatas ng ina, may mga circumstances na hindi na po pwede pag mga nagtatrabaho na. Halos lahat po ay pwede. Yung pong, ang sinasabi nila, bawal po bang magparacetamol kasi acetaminophen?
Pwede po, kasi hindi niyo naman po pinavitamins ang paracetamol, di po ba? Pwede po, wag lang pong mayat everyday nang gagamitin. So parang hindi naman po sila para po sa ating mga nakikinig at nanonood, huwag niyo pong makitang isang limitasyon po itong paglistahan na nakukuha niyo sa newborn screening. Parang ito po ay isang, ano po, very instructive nga to, Doc Ay, no? Parang ito yung mga pagkain na dapat mong iwasan para hindi ka magkaroon ng sakit. Pero iba po to sa allergies, Doc. Iba po. Kasi attorney, ang tinetest po natin sa newborn screen ay yung mga sakit na andun na sila sa tiyan pa ng ina, andun na yung sakit. Hindi po natin sisisihin na, kasi kumain ako ng mangga, hindi po, wala pong gano'n. Nagkataon lang po na talaga na yung pong ating mga chromosome, yung cell natin, ng baby, ay nagkameron ng problem habang siya'y binubuo. Hindi po kasalanan ng ina, hindi rin po kasalanan ng ama, at hindi rin po kasalanan ng baby. Wala pa tayong biniblame doon. At sabi ko nga po, ang mga sakit po ng newborn na nakikita yan po ay naiiwasan. Hindi na po natin yung kayang gamutin kasi sila po ay habang buhay na nila. Yan po ay pwedeng iwasan. Meron pong ibang sakit na pwede mong iinuman ng gamot. Kasi yung ako ka pwedeng mag-add. Yung po kasing ibang sakit is talagang pwede sana silang maging nurse, pwedeng maging doktor. Nagkakataon lang po talagang hindi napapatas ang newborn, which is sana ay ang dami sanang pwede pang gawin ng bata. Yun po. And Doc, ay, yun nga po, dahil hinihikayat po natin ang ating mga nakikinig at nanonood, yung mga nanay po dyan or magiging nanay, makinig po kayo dito sa tanong kong ito kay Doc ay, ano naman po yung process para makuha po tong newborn screening? Ibig sabihin, gaano po ba kahirap magkaroon ng newborn screening or gaano kadali kapag nanganak po ba ang isang nanay, automatic na rin po ba itong binibigay? Okay. Ganito po, no? Mahal po ba? Mahal po ba? Yes po, yes. Pwede Magbayan, po. opo. Kasi medyo mahal po kasi ngayon. Dati po kasi 550 lang. So dahil dumami na po yung tinetest, naging 1,750. Ang newborn screening po ay kasama po yan dun sa tinatawag newborn package. Ang ating pong PhilHealth ay may ginawa ng package na kasama po dun sa number 1 po. Dapat po yung pong mga vitamin K kasama na po yan. Yung nilalagay din po sa mata. Kasama po yan dun sa package. Kasama na rin po sa package yung tinuturok na Hepa P at saka PCG. Kasama na rin po ang newborn screen at saka yung hearing test. Sila po ay kasama sa PhilHealth. Kung kayo po ay may PhilHealth, ang tawag po doon ay newborn package. Kasama po siya. Sa lahat po ng mga nganak, hanggat maaari po, ay tayo po ay mga anak, kahit na po ay padalawa, patatlo, tayo po ay mga anak sa lying in. Lahat po na lying in, dapat po ay member po sila ng PhilHealth. So, kung ang lying in po ay may PhilHealth, yan po ay makukuha nyo na rin po yung newborn screen. Ayan. So, thank you very much po, Doc Aye, sa ating pagkakwentuhan. Huling mensahe niyo po at tayo sa mga nanay o magiging nanay tungkol sa tamang pangangalaga ng ating mga sanggol. Sana po ay may nakuha kayong kaalaman sa aking nasabi. Dapat ang mga nanay, regular po tayo magpa-check up. Ito po man ay panganay, pangalawa, pangpito o pangpalo, pangwalo na, tayo po ay regular na magpa-check up. Kung tayo po ay may kakulangan, meron po tayong tinatawag na health center, saka mga district hospital. Kung meron po tayong kaunting budget, pwede po tayo magpa-private, pero dapat po tayo nagpapa-check up. Pag nanganganak po, yan po ay laging tulong-tulong. Hindi lang po ang magpapaanak ay midwife o ang OB. Yan po ay tulong. May kasama pong nurse, may kasama pong midwife, may doktor po sa bata at may doktor po sa mami. Yan po ay pareho kayong inaalagaan. At yung pong sinasabing newborn screen, halimbawa po kasi nangyayari po na hindi pa tapos yung PhilHealth. Totoo po, meron po iba kasing anak, wala pa yung PhilHealth, hindi pa nila naparegister. So, yun po na may nare-reimburse. Kung babayadan nyo, i-reimburse po yan. Pero kung kayo po ay maayos ang PhilHealth, bago po kayo lumabas, wala na po yung bayad. Napakahalaga po ng ating pagpapatest ng newborn screen.
halimbawa po kayo ng anak din sa bahay, which is hindi pa rin po maiwasan sa Pilipinas, kayo po'y pumunta sa pinakamalapit yung health center at yan din po ay libre. Lagi ko po yan tinuturo sa mga pasyente ko, libre po yan. Lahat po na package na yon, yan po ay sa tulong ng ating Department of Health, yan po ay halos ay libre. Wala, kulang, tingnan niyo po, ang pag-aalaga po mula sa sinapupunan hanggang sa panganganak. At tandaan niyo po, hindi ka po ay tayo nagbibigay pa rin ng mga karagdagang bakuna. So halos inaalagaan po ang bata hanggang ngayon ay hanggang sila'y pumasok ng grade 1. Siguro po sa susunod, yung mga susunod pong bakuna na hanggang pang 10 taon ay maiibigay na rin ng ating Department of Health. Saya po tayo pag libre, Doc. Yes po, Ano naman kawawa po nanay? kami. Tama po. Maraming salamat po, Doc Eileen. Tiyak na makakatulong sa mga bagong nanay ang inyong binabahaging impormasyon. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, kasama si Attorney Mimi Campos Banayat, dito sa pinagkakatiwalaang programang Pangkalusugan. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kakalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Patuloy nating sundin ang mga health protocols, lalong-lalo na ang hand washing, para sa kaligtasan natin, ang ating pamilya at ng komunidad. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Company. Mapapanood po ninyo ang iba pang video on health, wellness, and beauty sa YouTube channel ng Health Check Plus at www.youtube.com/c/healthcheckplusph.